kung gusto talaga ni Bato, Senator Bato, na i-contempt ito Ayan, si Tore. Tore. Torre, Tore. no? Ay tayo niya i-contempt eh. Ang masakit nito parang pinipigilan pa ito si Tora Badoy. Lorraine, no? Badoy Mm. na parang tinuturuan sa Diyos ko naman. Kitang-kita na talaga yung pagsisinungaling ni Torre. Ako, I'm sorry. I'm sorry to say na na-double cross tayo. No, na-double cross. At si Bongbong Marcos is double crosser. Yun na nga ho po problema sa atin, no? Matitigas ho ang ulo ng mga Pilipino. Kaya kung dinadanas man natin itong mga bagay na to sa administrasyon ni Marcos Jr., korupsyon, pang-aabuso sa mga karapatang pangtao, kasalanan din ho naman natin. Hindi ho tayo natuto. Yung mga bumoto para doon sa mga hindi bumoto, di congratulations. Hindi na ho tayo natuto doon sa leksyon na binigay sa atin noong batas militar noong matandang Marcos, yung si Marcos Sr. Yun lang ho nakakalungkot. Kasi naman, ang issue ho, ang nagkukwento, mga dilawan, kaya di ho tayo naniniwala. Pero ngayong mga panahon na to, kahit sino magkwento sa atin sa mga nangyari noong panahon ng Rehimen Marcos, yung si Marcos Sr., tayo ho'y maniniwala na talaga hong abusado at walang mga kwentang leader yung mga Marcos na yan. Pero bago natin pag-usapan itong mga maiinit na kaganapan na to sa social media, yang kay Del Rey, no? Yang tagapagsalita ng PRO11. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga nagpapakulay, maraming salamat ho. Hindi na kailangan, pero maraming salamat. Napakalaking tulong ho yan sa channel. At doon sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba, no? Para kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho ay naniniwala na talagang dinoble cross tayo nitong presidente na to. Hindi lang si VP Sara, hindi lang yung KOJC. No? Si VP Sara, in-endorse ho niya. Kinampanya ho niya. Number 1, sa senatorial survey, presidential survey, yung si Vice President Sara Duterte, noong 2020, 2021, up to 2022, ang gusto kong maging presidente ng mga kababayan natin, itong si Vice President Sara Duterte. No? Kaso, pinili niya akong maging vice president at nag-giveaway ho siya dito kay Marcos Jr. At nakumbinsi naman ho siya na tumakbo ng pagka-presidente. No? At ang pinangako nitong si Marcos Jr. Continuity at binudol ho siya. Yung itong magdalawang magkapatid na to, itong dalawang magkapatid na si Amy Marcos at itong si Marcos Jr. Talaga hong binudol itong si Vice President Sara Duterte. Ito naman hong mga miyembro ng KOJC, nabudol din ho dahil alam naman ho nila, no, kung anong mangyayari diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung sakaling mga dilawan ang maluklok diyan sa Malacanang, no. Kaya talagang sinuportahan ho nila itong si Bongbong Marcos sa pagkakaakalang itutuloy ho nitong si Marcos Jr. yung mga naumpisahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot tong isipin na yung pride natin bilang mga Pilipino nung panahon ni Tatay Digong na pagka sinabi mong Pilipino ka, presidente ko si Rodrigo Duterte, di ba? Nawala ho yung na yan yung pagmamalaki mo bilang Pilipino. Ngayon ho, nakakahiyang sabihin na ikaw ay Pilipino. Dahil, tingnan nyo naman ho nangyayari sa ibang bansa. Yung issue nitong si Alice Go, yung issue nitong mga Marcos, mga kalukuhan ho nila na ginagawa dyan sa KOJC, hindi na ho talaga nakakatuwa. Kaya kung meron mang mangyari na talagang karumal-dumal dyan sa ginagawa ho ng administrasyon na to, dyan sa KOJC compound, at panigurado no, ang mangyayari dyan, kung sakali na magkaroon ng anticipated na ho natin, kung merong mangyaring karumal-dumal dyan sa KOJC compound, kung meron mang masawi, masaktan ng sobra dyan sa gagawing muling pagsalakay nitong mga pulis na to sa compound, ang mainstream media, i-spin ho nila yan, papalabasin ho nila na kasalanan ng mga miyembro ng KOJC kung bakit nangyari yung mga, kung ano man yung mangyayari sa mga susunod na panahon. At ito na mga PNP, i-justify ho nila yung mga gagawin ho nilang pang-aabuso dyan sa mga KOJC member. Ayun na nga mga kababayan, pag-usapan ho muna natin itong mga panibagong kasinungalingan na naman ho nitong si Del Rey. Magkaano-ano ho ba itong si Del Rey at itong si Torre? Magkamag-anak ho ba itong dalawa na to? Alam mo natin, hindi ho sila magkakulay, no? Itong isang mataba, itong isa babae, medyo chubby. Oy, hindi tayo nag-ano dito, body shaming ha. Mataba naman ho talaga siya, no?
hindi ho natin alam minimeryenda niya yung ano, yung, kasinungalingan. Ito naman si Torre ginagawa ho niya ng, nagsa-sunbathing siya sa kasinungalingan kaya nangingitim. Paano mo sasabihin madam at, Mr. Torre na walang kinalaman itong mga Amerikano na 'to? Mga dumudungaw sa mga helicopter, eh, puro mga Amerikano ho. Paano nila sasabihin na walang walang kinalaman ang, bansang Estados Unidos diyan sa diyaan sa ginagawa nilang operasyon na 'yan, diyan sa Kingdom of Jesus Christ, 'no? Paki-comment ho sa baba kasi hindi na ho natin maintindihan. Yung mga pepper spray na ginamit, made in USA. Mga pulis na sumugod doon sa KOJC compound, yun na nga ho yung ano, eh, yun na nga ho yung, hindi ho natin masyadong nagustuhan doon sa hearing, 'no? Pero okey na rin, maraming salamat pa rin Senator Bato dahil kung wala si Senator Bato, hindi lalakas ang loob lalo ng mga PNP na gawin ang ginagawa nila. Yun na nga mga kababayan, meron ho silang American flag na patch dito at meron ho silang mga patch ng, ah, US military kung ano man yung, kinalolooban nilang puwesto diyan sa US military, 'no. Meron hong mga gano'n patches, bansang Amerika. Tapos sasabihin ho nitong mga ano na 'to, wala daw, walang gano'n daw. Paano ho nila naaatim na magsinungaling gayong nagsusumigaw na ho ang mga ebidensya at kinakausap ng mga KOJC member yung mga, pulis na yon sa Tagalog, Bisaya, sa iba-iba pang dialekta. Eh, hindi ho sila sumasagot. Ibig sabihin nun, hindi ho sila nakakaintindi ng, anumang salitang Pilipino, 'no. Hindi ho sila nakakaintindi sa mga salita natin dito. Dun pa lang ho mga kababayan dapat nabisto na ni Senator Bato de la Rosa ang mga kasinungalingan ni Torre dun sa hearing na yun. Kaso ang problema ho, salamat pa rin. Thank you Senator Bato de la Rosa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mabibigyan ng pagkakataon ng PNP para maipaliwanag sa buong Pilipinas kung ano yung ginagawa. Hindi, hindi nabigyan naman ng pagkakataon yung side ng KOJC do'n sa partikular na ano na yun na na pagdinig, 'no. Kaso nakulangan lang ho tayo ng konti pero maraming salamat pa rin Senator Bato de la Rosa. Ito naman ho mga kababayan. Itong si Tambalus Luzon, dami niyang issue ngayong mga panahon na 'to. Sumasaludo ho siya sa mga sundalo, eh, hindi naman ho siya Commander-in-Chief. Kaya marami hong nakapuna dito sa mama na 'to, sa ating mga kababayan na masyado na daw talagang atat maging presidente itong si, Martin Romualdez. Kaso isa ho 'yan, dapat intindihin nitong si Speaker Martin Romualdez, isa ho 'yan kasi tayo naman din ho, marami ho tayong pinangarap sa mga buhay natin kahit yung mga nanonood ho dito. Marami ho tayong pinapangarap sa buhay natin na, kailanman hindi po natin puwedeng makamtan, 'no. May dahilan kung bakit hindi natin makamtan yung mga ibang ninanasan natin sa buhay. At hindi lang ho 'yan sa mga ordinaryong tao applicable. Dapat din ho sanang intindihin nitong si Martin Romualdez na merong mga bagay na hindi ipagkakaloob sa'yo kahit anong ipilit mo, 'di ba? Kahit ano pang ipilit mo, kahit ano pang bayad mo, kahit ano pang gawin mong panluloko sa sambayanang Pilipino, Mr. Speaker Tambaluslos, hindi ho kayo magiging presidente, ha? Kahit labag man sa damdamin natin na sabihin, hindi ka uubra kay Rapi Tulfo. Ngayon kung meron isang tao na puwedeng lumaban kay Rapi Tulfo, toe to toe o blow by blow sa 2028, ah, national election, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Maliban dito sa mga wannabe na 'to, gustong maging presidente, wala ho tayong nakikitang makakalaban ng sabayan kay, Raffy Tulfo. Kasi panlaban ni Raffy Tulfo yung ano niya, Raffy Tulfo in action. Tsaka pagka sinabing Tulfo, action agad. Gano'n ho sila, eh. Pagka sinabing Tulfo kaya mas nakakatakot ho yung Tulfo na 'yan, 'no, kasi base sa ating naobserbahan, napaka-arugante ho niyan. Kung, yung level ng pagiging arugante nitong si Marcos Jr., 5, yang hong si Raffy Tulfo, 10,000 ho. Pagka gusto ho niya, wala na hong batas-batas din sa mama na 'yan, wala hong proseso-proseso kagaya ng mga nangyayari sa kanyang mga programa. Pagkabanat niya, pagka gusto niyang mangyari, gusto niyang kunin 'yan, away mag-asawa kung ano pa man 'yan, bayad ka o kung ano pa man. Pagka hindi ka nagbayad, tatawag sila sa ganito, sasampahan ka niya ng gasong ganyan. Kaya yung nakikita natin kung sakaling manalo yung si Rapi Tulfo in action, ganyan na ganyan din ho. Same old, same old. Wala ho tayong makikitang progreso. Bagkus, siya ho panibagong magiging tuta
ng bansang Amerika. At sa mga susunod na panahon, sa ayaw at sa gusto naman ng mga Pilipino, hahanapin niyo yung kalinga ng mga Duterte. Okey na, sige na siraan niyo na't sila hangga't gusto niyo. Pero sa ayaw at sa gusto niyo, ang kasaysayan ang magpapatunay na nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, umayos ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Ito, pakinggan ho natin itong, pagsasalita nitong si Sir. Na double cross ho talaga tayo. Tayo'y naniniwala diyan, mga kababayan. Yung pagyura sa karapatan ng pantao kay Pastor Kibuloy. Kaya taos-puso na nagbigay ng tulong ito si pastor kay Bongbong Marcos nung eleksyon. At yung pagbibigay niya ng taos-pusong tulong ay yung kanyang intensyon na magkaroon ng ipagpatuloy ang magandang programa ni Presidente Duterte, Digong, para towards talagang nation building. Pero unfortunately, very obvious na talagang iba ang nangyari. Ako, I'm sorry to say na na-double cross tayo. Na-double cross. At si Bongbong Marcos is double crosser. Double crosser. Talagang, I'm sorry for the word, at iyan talaga ang nakikita natin. At hanggang ngayon, hindi lang si Pastor Kibuloy ang dinouble cross niya. Mismo yung kabuang ating mga mamamayang Pilipino kung saan noong January 2023 yata, kung di ako nagkakamali, 2022 yata, 2023 January, nakipag-usap siya ng maganda dito sa China. At nag-offer pa sa kanya ang China ng tulong. Ngayon, after several days or several weeks, nakipag-negotiate o nakipag-usap sila sa Amerika kung saan nagbago yung kanyang demeanor. Na Correct. hanggang ngayon, makikita natin yung pagiging delikado na ang ating sitwasyon, yung mismong bansa natin, at kaugnay nitong mga EDCA sites na pinadami niya at meron pa tayong threat na bombahin tayo or pasabugan tayo ng mga nuclear missile dito ng mga kalaban ng Kano. Na yung makikita mo doon, yung I'm sorry, kademonyohan ito Kademonyohan na ito. Kaya reflective yan dito sa mga nangyayari ngayon diyan sa KOJC compound, tsaka sa bilang organization, spiritual organization, na sumusunod o sinusunod ng isang bangag ng mga opisyales tulad ni Marbel, ni Abalos, at ni si Torre at ibang mga opisyales doon sa lower echelon ng PNP. So makikita mo dito talagang sila ay talagang kumbaga sa hindi na tatanggi, in short, doon sa kautusan ng Amerika. At yan talaga ang gusto nilang gawin dito sa ating bansa. Kaya sana may awa ang Diyos na dito sa pag-develop o pag-intensify ng struggle ng KOJC workers, ay lumaganap ito at matimo sa puso't damdamin ng bawat Pilipino na dapat tayong magkaisa. Dahil kasi Correct. hindi lamang KOJC, hindi lang ito usapin ni Pastor Kibuloy at KOJC at maski ito si Presidente Duterte, o kay Sara Duterte. Ito'y usapin ng tawag doon kung paano nila talagang tuloy-tuluyan ng habang panahon na talagang kontrolin ang ating bansa. Nagpapalaganap sila ng takot sa mga Pilipino, yung ginagawa ngayon dito sa KOJC, ito'y pagpapalaganap ng takot. Kaya sana may awan Diyos, na tayo ay maging matatag dito
at lalo pang harapin ang hamon ng mga demonyo laban sa tuluyang pagyurak sa ating mga karapatan. Talagang mismo ang struktura ng gobyerno hindi nila sinusunod. Ang batas ngayon ay batas ng mga pulis at mga military. At meron tayo diyan panawagan dito natin sa mga patriotic officers, no, ng men and women in uniform na makiisa sa mga mamamayan, makiisa dito sa panawagan ng KOJC na talagang tayo ay pagtanggol natin ang ating bansa laban sa paghahari ng Amerika. Sir Nick, nabanggit mo kanina yung nananawagan ka doon sa mga nasa mababang ranggo na umaksyon dito nga sa nangyayaring kaguluhan o itong ginagawang kabulastugan ng ilang mga pulis diyan sa KOJC compound. Isa din kasi sa nabanggit ni Senator De La Rosa nung nakaraang hearing, sino ang magpupulis sa mga pulis? Sa tingin po ninyo, sir, paano po ito maaaksyonan ng mga, yun nga, nabanggit mo kanina, ng mga nasa mga babang ranggo? Ang sagot ko dyan na kasama Almar, no? Ang mga tao mismo, ang taong bayan mismo ang dapat kumilos. Ang taong bayan mismo ang dapat gumawa ng mga pamamaraan, no, na para dahil kasi wala na tayong pag-asa sa mga kapulisan no? Bagaman tayo ay umaasa doon sa mga taong opisyales na mayroong puso't damdamin pang makabayan, kumatok tayo sa kanilang damdamin. Pero sa kabuuan, no, bilang isang institusyon, no, talagang binarak nila ang magandang imahe ng kapulisan. Iba na, sa totoo lang, kagabi, noong nanonood ako doon sa, ano ba yon, yung mga parang doctrine ng PNP, kung anong dapat ang mga tawag na, mga principles, no, ng PNP. Kakaiba doon sa nangyayari ngayon. Hindi sila sumusunod mismo sa doktrina o sa protocol ng PNP. Kahayupan itong ginagawa nila ito no, mga officers, no, na sumusunod kay Marbil. Tayo ay naniniwala diyan kasi talagang sobra-sobra na ho yan. 16 days ho, pagsiserve ng warrant. First time ho sa kasaysayan ng Pilipinas na merong nag-serve ng warrant na 16 days. Kahayupan na ito. Kahayupan na talaga. Hindi na talaga hindi na sinusunod yung prinsipyo na dapat lang sundin, na kanilang pinasumpaan, no, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, na sila'y maglilingkod sa mamamayang Pilipino at sila magpoprotekta at magsiservisyo sa sambayan ng Pilipino. Wala na, iba na, no? Talagang pera-pera na talaga ang kumbaga sa kwan ang pera-pera na talaga usapin dito. Talaga wala na tayong malalapitang pulis pa, wala tayong malalapitang gobyerno pa, dahil dysfunctional na itong gobyerno to na paghahari ng isang bangag na presidente, no? Kaya saan pa tayo lalapit? No? Sino lalapitan natin? Ang Senado parang walang ngipin ng Senado, no? Correct. Parang binabayaran natin ang mga senador, ang mga congressman. Sa totoo lang ito, segue ko lang ito. Kung gusto talaga ni Bato, Senator Bato, na i-contempt ito sino to? Si Torre. No? Ay tayo niya i-contempt Ang masakit nito, parang pinipigilan pa ito si Doktora Lorraine, no? Badoy, na parang tinuturuan sa Diyos ko naman. Kitang-kita na talaga yung pagsisinungaling ni Torre, no? Dito pa lang doon sa presentation ni ni Attorney Torion, no? Na talagang tapos dinidebunk niya, etc. Maliwanag naman yung presentation. Pagkatapos hindi mo i-contempt. Correct. Kung ako nandoon, magmumura ako sa totoo lang, i-contempt niyo na ako. I-contempt niyo na ako, ikulong niyo na ako. May kasi katantaduhan I'm sorry Sister Ina, no, Brother Al, no.
Tayo ay naniniwala do'n 'no, at saka napakarami yung kasinungalingan na sinabi ni Torre doon sa partikular na ano na yun, pagdinig diyaan sa ano, kaugnay diyan sa ginagawa nilang, kalokohan 'no, na pagse-serve ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ho sana 'no, tama yung 'tong si ano, itong si, Doc Badoy, dapat ho talaga na-contempt yaang si, ah, Torre doon sa hearing na yun. Tuloy ho tayo dito mga Aring kababayan. ipanukala nila para makapagpanday sila no ng batas para hindi na maulit itong ganitong mga abuso ng iilan no ulitin natin iilan sa mga police officers Correct. no hindi buong PNP kaya lang ang sa nangyayari kasi ngayon dito Margot ha, ay yung buong dignidad ng PNP ang nasisira Correct. unfortunately even if isolated lang yung ginagawang kabalbalan o pagkakamali ni Mr. Torre, no? Yung buong dignidad ng pambansang pulis. Tapos, ang mali pa riyan sapagkat they are aided, no? Si Mr. Torre and Company are aided by the opisyal na sinungaling ng PNP, no? Si Colonel Pajardo at saka si Major De La Rey, Catherine De La Rey, no? So, sinasakyan naman ng media, ng mainstream media, bagamat halos wala nang nanonood sa kanila pagdating sa news and public affairs, no? Kaya lang, because they are on free channel, anong tawag nito? Feeling nila, mas maraming nanonood sa kanila. Feeling nila yon. Pero karamihan ng mga tao ngayon, ang source of information nila, social media. Correct. New media ang tawag dyan. Hindi na, yung kasing mainstream media, yun ang traditional media. Pero ngayon, dahil with the advent of technology, the new media, ang pinagkukunan ngayon ng information and to a certain point, entertainment, are androids, no? Cellphone, laptops, ano pa yan, notebook, ano pa yung iba? Yung na gadgets, no? Digital gadgets. Hindi na po yung telebisyon na i-on mo. Yun ang ano kaya kaya tayo nagpapasalamat dahil despite the fact na ginigipit tayo ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, at suspendido yung ating pag-ere sa free channel, ay marami pa rin ang nagtitiwala dahil sa presence natin sa online, sa new media. Margo. Okay. Pero kahit sa ano natin anggulong tingnan itong mga nangyayari na to, talagang ang Estado ho ang nagwawagi dito, no? Ngayon, halimbawa na lang ho, wala ho tayong naririnig diyan sa KOJC, diyan sa SMNI, sa mga nangyaring issue sa mga nakalipas na linggo. Sa pananalasa ng Bagyong Enteng, hindi ho natin, kasi napakalakas ho nila diyan pagka merong nangyayaring kalokohan sa administrasyon, talagang ang bilis ho nilang makapag-report. Ngayon ho, okupado ho sila dyan pa lang sa nangyayari sa KOJC, hindi na ho sila magkanda-ugagang i-cover yung mga pang-aabuso ng mga pulis na to. Kaya talagang tayo ho nasasayangan doon sa dapat na mga balita na ihahatid nila sa ating mga kababayan. Ano lang naman ho itong sa atin sa PH Update, di naman ho ganun kadami yung mga viewers natin dito. Iba pa rin yung sa SMNI tsaka dyan sa Pilipinas nating mahal. No? So Luis, maraming salamat. Kung di niyo po ako napanood tong video na to, i-click nyo na. Maraming salamat ho. Mahalin natin Pilipinas.